Samantala, bawat isa po sa atin ay maaaring maging bayani lalo na po sa oras ng kalamidad. Likas na rin po sa ating mga Pilipino ang pagkapwa, partikular na po sa panahon ng pangangailangan. Kaya panoorin po natin ang kwento ng magkapatid na kabilang po sa nakaranas ng hagupit ng Bagyong Yolanda. Enjoy naman, enjoy. Safe naman kayong lahat. Safe. Nasaan ka nung bumabagyo noon? Sa eskwelahan. Sa San Jose Elementary. Kasi lumalim yung tubig. Talaga? Hanggang saan? Mga malapit na umano sa Kisame. Nasaan ka noon? Sinira namin yung natira yan ng bagyo yung Kisame. Doon pumasok. Mga ibang pamilya din nandun. Kasi binutas lang kuyak dun sa ligid, tapos pinapasok ng iba. Napasok. Nangumupa yung tubig. Doon na kami bumaba. Ako nang bumaba, iyak ako kasi tawa. Bakit ka tumatawa? Kasi lakas loob eh. Lakas loob. So, mas malakas ang loob mo kaysa sa kanya. Kasi siya umiyak ng takot. Ngayon, pag umuulan, natatakot ka pa. Opo. Kasi labag eh. Alam niyo bang mga ano yon? Mga patay yung mga nandun? Opo. Hindi naman kayo natatakot. Bakit naman? Sanay na kasi kami siya. Nang pumunta kami sa bahay, nagtitipon ng kahoy. Yung maraming patay. Dami naman din patay nakita namin. Nung nagbabagay, pagkatas ng bagay, pinapunta kami sa bahay. Hindi na namin nakita yung bahay, nagakot na lang kami ng kahoy. Pag ganyan niya, tatamakan niya na yung patay. Tao. Oo. Babae. Tapos natakot siya, sabi sa akin, pero uwi na lang tayo, uwi. Tumakbo na lang tayo. Nakita mo na yung bahay mo? Yung bahay niyo? Opo, sirang-sira, walang natira. Walang natira. Hindi na namin nakita yung bahay namin, tinabunan ng mga damo. Sobrang laki ng saklap ng bagyo. Ganon. Kailan kayo nahatidan ng tulong? Nang yung nagpila. Oo, kailan yon? Nung araw na yon? Oo, 1 kilo lang, si mama lang. Mama lang. Naglugaw lang kami.